Naabutan naming nagbabayad ng ticket violation dahil sa illegal parking si Aubrey sa satellite office ng City Treasury Office kaninang umaga. Kwento niya, mula Rosales umakyat sila ng Baguio para makapagpa-check up. Nag-park kasi kami sa taas, hindi ako aware na pala doon na bawal mag-park. Open, medyo naman ginilid namin sa ganito. Ayun, pagbalik namin sa sasakyan may ticket na. Wala naman siyang reklamo sa pagkahuli pero suhestyon niya, okay lang kasi feeling ko kasi mahigpit talaga dito sa Baguio kaya okay lang yun. Saka natural lang din talaga na, pero yun lang walang nakalagay na signage na no parking. Mas maganda siguro kung may mga visual na ganun. Ayon sa Traffic Enforcement Unit ng BCPO, illegal parking ang isa sa pinakamataas sa kanilang datos pagdating sa mga violations. Katunayan, noon lamang nakaraang long weekend na itala ang 149 na violation ng illegal parking. Ang kalsada naman po dapat hindi pinaparadaan. Tapos, nasanay na kasi yung mga gumagamit ng sasakyan na door to door yung pinupuntahan. Pag pinupunta sa isang place, doon na lang paparada. Hindi man lang magtanong kung mayroon silang parking. Samantala, maigting na namang binabantayan ng mga otoridad ang mga kalsada ng Baguio lalo na't inaasahan na naman ang pagdagsa ng mga turista simula ngayong araw, August 25. Gugunitain kasi sa Lunes, August 28, ang National Heroes Day kaya naman maituturing na naman itong long weekend. Halos buong araw ay nararanasan sa Central Business District ng Baguio City ang mabigat na daloy ng trapiko dahil na rin sa dami ng mga sasakyan ng mga residente at turista. Pero paalala ng Traffic Enforcement Unit ng BCPO, maging holidays ay ipinatutupad sa Baguio ang number coding scheme. Coding ordinance ng Baguio ay hindi po automatic na pag may holiday, lifted na agad. Kailangan may mga galing na executive order na pirmado ni City Mayor. Pero ngayon, holiday sa Monday, Friday ngayon, naantay pa namin kung yun silang ibababa. Kung wala, magpupus naman ng office namin at saka sa PIO ng Baguio kung listed yung coding o in effect pa rin. Noon lamang August 21 kung saan ginunita ang Ninoy Aquinos Day, 146 na mga motorista ang nahuli dahil sa coding. Nanguna naman sa kanilang datos noong nakaraang long weekend ang obstruction na sinundan ng non-observance of traffic signages. Samantala, sa inaasang pagdagsa ng mga turista, paalala ng mga otoridad, iba yung pag-iingat. Isang kasi pag karamihan kasi yung mga mandurok, umahalo yan sa mga patataong lugar, lalo rin sa pagtawid sa pedestrian. Pagtatawid kayo, see to it na yung kagamitan nafe-feel nyo. Kasi hindi natin alam yung pagmumukha ng mga yan. Baka ang bait-bait ang tingin mo, nawala na yung gamit mo. So, karamihan kasi yung mga modus nila noon sa pagtawid. Kasi pag tumatawid tayo sa kalsada, tumatawid tayo sa pedestrian, yung mata natin nakatutok sa patutunguhan natin. Kaya natin namamalayan, hindi natin pinipil yung mga kami natin. So, pag-ingatan yung kagamitan sa matataong lugar. Dagdag pa niya, agad na lumapit sa mga otoridad o kaya'y dumulog sa pinakamalapit na istasyon ng mga pulis ang lahat ng nangangailangan ng tulong lalo na ang mga mabibiktima ng anumang krimen. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.